Alright, magandang araw. Welcome back dito sa AJ Commentaries kung saan tayo nag-uusap, nagkukwentuhan tungkol sa politika na may kabuluhan. Dahil pinag-aaralan natin, nagbibigay tayo ng komento at paging mga legal na aspeto patungkol sa mga nangyari, kaganapan, hindi lamang po sa Senado, tungkol na rin sa kabuuan ng gobyerno. Pinag-uusapan natin yan. Kaya sana, samahan nyo ako, may pag-uusapan tayo muli. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-comment. Maganda pong pinag-usapan natin kanina, yung pinost ko tungkol dun sa sitwasyon at mga kumikilala sa liderato ni Alan Cayetano at sa liderato ni Sherwin Gatchalian. Ngayon po magandang pag-usapan, anong epekto sa impeachment trial? Anong epekto sa impeachment trial kung ganito pa rin ang sitwasyon? Kung yung ugong-ugong na balita hindi natuloy kasi may umuugong pong balita na di umano si Joel Villanueva ay tatawid na nga ng bakod, no? Kasi hindi na daw talaga niya kaya yung mga nangyayari, mga pagbo-boycott at kung ano-ano pa. Kaya nga maganda yung naging statement ni Jesus Escudero, pinili niya ang Senado, hindi iba't ibang faksyon. Ngayon, kung hindi man mangyari yon at nandito pa rin tayo sa sitwasyon 12-10, paano ngayon ang impeachment trial? Yan ang magandang pag-usapan niya yun. Sana po ay nyo po kung samahan at anong tingin ninyo? Anong tingin ninyong mangyayari sa impeachment trial? Ngayon po, dako na po tayo agad. Ngayon po dun sa impeachment trial, meron na po silang Senate calendar na susundin at alam ko nga July 6 yan. Pero bago po yon kasi meron pa po silang dapat pre-trial, no? Kung saan tatakbo yan mga 1 to 2 weeks. Pero bago yon kailangan pa rin yung mga pag-submit ng mga kailangan nila na mapag-aralan nila, no? Ng mga Senado. Bagamat adjourn sinidi na ang Kongreso, tuloy pa rin ang mga committee hearings, committee functions at ganun din ang impeachment trial nga. Ngayon, excuse me, kung magmamatigas ang dalawang kampo, ang grupo ni Alan Cayetano at ang grupo ni Sherwin Gatchalian na kinikilala ng palasyo ng House of Representatives, kinikilala ng mga dating naging Senate President, kinikilala ng Integrated Bar of the Philippines, kinikilala ng mga framers ng ating 1987 Constitution, ilan sa kanila, kinikilala rin ng mga iba't ibang mga grupo ng mga abogado, mga sangay ng gobyerno, ultimo Senate staff. Kung paninindigan sila ang liderato at ganun din ang grupo nila Senator Alan Cayetano, paninindigan sila na sila naman ang lehitimo dahil sila ay naluklok ng may numero talagang 13. Naliwanag na po natin yan sa nakaraan kong video, yung 13 number na yan, yung quorum na yan. So, ano po mangyayari? Kasi matatandaan po natin, nakaraan, nagpilit pa rin sila Senator Alan Cayetano sa Blue Ribbon hearing nila. Ang mabigat sa Blue Ribbon hearing nila, dahil walang Senate Secretariat, hindi recorded. Muli, gaya ng pinaliwanag ko sa nakaraan, ang isang hearing sa Senado o kahit sa lower house, sa Kamara, ay lagi po yung in aid of legislation, sabi sa Constitution. Kaya, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po yun, gumagawa kayo ng hearing, ng pagdinig, para malaman ang mga detalye at pwede nyo magamit sa pagpagawa ninyo ng batas para maiwasan yung mga pagkakamali sa future, maiwasan yung mga hindi tama. Kumbaga, ngayon, kung hindi po yan recorded, hindi rin po yan official hearing. Kung walang Senate Secretariat, wala po siyang dahil hindi recorded, hindi mo siya magdagamit in aid of legislation. So forfeited ngayon yung purpose ng hearing mo. Kaya nga yung ibang mga abogado sinasabi may irregularidad. So sino ngayon ang totoong hearing? Yung Monday o yung Thursday? Kasi yung Monday, yung nasasagawa nila Senator Erwin Tulfo, bukas na pala yun. Yun daw ang official. So ngayon, pagdating sa impeachment trial, paano kung may ganito ulit? Kung paninindigan ni Senator Alan Cayetano na sila ang tama at sila mag-conduct ng impeachment trial at ganun din ang grupo ni Senator Gatchalian na sila ang tama at mag-conduct ng impeachment trial, di magkakaroon ngayon ng dalawang faksyon. Maaaring gumawa na sariling schedule ng isa o sariling hearing ng isa. At pag nagkaganon, anong sitwasyon natin ngayon? Dalawa na ngayon yan. Dalawang hearing. Ito po ay hindi natin sinasabi mangyayari. Pero kung sakasakali mangyari, dahil nga ang numero nila ay masyadong dikit, 12-10, at magkaiba sila ng interpretasyon sa majority
of all its members. Na bagamat malinaw naman sa Avellino versus Cuenco at malinaw naman din sa mga jurisprudence ng mga nakaraang mga batas, ano? Ngayon, pag ganun po nangyari, malaki po ang problema. Pero lugi, para sa akin, malaki epekto nito kay Sara Duterte. Una po, halimbawa po as ay hearing nila Alan Cayetano, nagpapatawag sila ng mga resource person at ganoon din ang prosecution team. Pero hindi dumadating sa kanilang prosecution team. Meron lang silang isang parte, isang panig na naririnig. Defense lang, kumbaga. Pero wala rin silang Senate Secretary at hindi recorded. Sa kabilang panig naman, ang nagbibigay ng ebidensya ay may prosecution team. Doon nila sinasabit dahil kinikilala ng House of Representatives ang liderato ni Senator Sherwin Gatchalian. Kung ganon, at doon sila mag-a-attend, doon nila ipapasa mga ebidensya laban kay Sara Duterte. Doon sila i-cross-examine, doon nila papatunayan na nagkasala si Sara Duterte. Tapos wala yung defense team doon para ipagtanggol si Sara Duterte, sino tingin yung luki? Kasi yun, recorded yun, may Senate Secretariat dun. At hindi lamang yun, kinikilala nga ng House of Representatives yun. Kung hindi dadato ang defense team doon sa grupong yun, paano nila madedepensahan? Kasi yung grupo nila Alan, kung di nga iaanong lehitimo, alam nyo, parang baka magkaroon pa nga ng usurpation of authority dyan . Pero kung ganun man ang mangyari na ipipilit nila, tapos hindi darating ang prosecution team, tatanungin lang nila yung defense team, wala silang dinidepensahan kasi ang prosecution team nasa kabila. Doon inaatake sila doon, officially. Tapos lumalabas pagka hindi nila sinasagot yun at hindi nila binibigay yung mga dokumentong pangsagot doon sa mga akusasyon na nakalagay doon sa mga reklamo sa impeachment trial, anong lakas ng kaso ngayon ni BP Sara? Yun yung mga epekto ng deadlock na to. Actually, dapat nga hindi na deadlock dahil 12-10 na sila Pero pag ganun pa man, malinaw sa atin na dikit ang laban ng numero para sa mayorya at minorya. Kung di pa sila magkakasundo, nako, kaya nga tingin ko pwedeng ma-exploit yung sitwasyon ng both parties. Halimbawa, si VP Sara Duterte, siguro pagka ganun ang ginawa nila, pilitin nila dito lang tayo, papakita natin dito yung sagot natin, etc. Pero nakakalimutan lamang nila na hindi yun official at di yun recorded. Tulad na nangyari nung Blue Ribbon hearing nila Alan Cayetano, kaya sila walang immunity from suit. Ano ibig sabihin nun? Yung mga sasabihin nila, bagamat nag-oath sila doon, ay walang proteksyon. Pwede silang kasuhan ng cyber libel o libel at kung ano-ano pang mga kaso na pwedeng maikaso sa kanila dahil sa mga sasabihin nila doon. Hindi katulad sa official hearing, meron silang proteksyon under oath. Meron silang immunity from the suit sa mga iba, hindi naman sa lahat ng parte, pero may mga protection sa iba-ibang parte. Kaya yun ay makakatulong sa mga testigo na magbigay ng lukas ng loob para ipaliwanag nila yung nakita, narinig nila at mga alam nila sa mga reklamo. At yung reklamo at ang mga huwes, tandaan po natin, ang magiging huwes yung mga senador. Kung 12 yung nandoon na naririnig yung prosecution team, ang mga ebidensyang pinapakita ay nakikita nila. Tapos ang kabila naman ay 10. Kung hindi lilipat yung ugong-ugong na 1 hanggang 3 senador daw, di umano ang lilipat. Kaya pag lumipat yun, mas madali na dahil officially meron ng majority. Pero dahil nga kung nasa sitwasyon tayong ganyan, 12-10 at kinikilala lang nila Alan Cayetano ay 13, ganyan ang posible mangyari. Kasi ang lugi dyan yung defendant, si Sara Duterte. Di ba? Yun ang lugi dyan dahil sipin nyo, recorded yung atake sa kanya, yung mga ebidensya laban sa kanya. Pero yung mga sagot niya hindi recorded. Doon pa lang talo na. Dapat lang
At posible rin, malamang din pala na naka-live yung sa grupo ni Gatchalian sa official website ng Senado habang yung kabila, Facebook Live lang yun. Sila nagla-live. Yun yung mga pagkakaiba na dapat maisip ng magkabilang aksyon. Pero pinakamaganda pa rin, magkasundo-sundo, magkaroon ng hearing, sama-sama, at doon nila patunayan kung guilty or mako-convict si Sara Duterte. Sana nga magkaroon tayo ng ganyang klaseng sitwasyon sa mga darating na hinaharap. Kayo po, ano pong tingin ninyo? Hanggang dito po tayo muli ngayon at maraming salamat po muli. Sana po huwag niyo kalimutan mag-subscribe, comment, mag-like. Kita-kita po tayo muli dito. Mag-usap tayo sa mga makabuluhang pag-uusap patungkol sa politika dito po sa AJ Commentaries. Marami pong salamat sa inyo.